makakapal pa naman, 4 na goma, mga presentable paint, ang buong mga headlight, origam plate syempre. Hi everyone! May dalawang kotse na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay kung saan ay nahukay pa ni Boy AC Garage sa libingan ng mga sasakyan pero binuhay pa ni Boy AC Garage para pagkakitaan. Panoorin natin ang video na ito. So mga bossing, bale meron tayong unit dito sa garahe, Nissan Leck mga boss. Ayan, all manual mga bossing, presentable paint, makakapal pa naman, 4 na goma mga bossing. Ayan, buong mga headlight, origam plate syempre, presentable paint yan mga boss. All manual siya, bigay na lang natin to ng 39,000, may bawas pa mga boss. Ayan, 39,000 may bawas pa to. May aircon din to mga boss, napakaganda rin manakbo. PM lang sa may gusto mga boss. Ito yung loob niyan. Ayan, baka may mga kursunado sa inyo, budget meal lang to mga boss. 39k bawasan pa natin mga bossing. Tapos meron tayo dito Nissan Series 3. Nakita natin ang dalawang kotse na binibenta ni Boy AC Garage. Yan pong Nissan Leck na yan ay 3rd generation ng B13 noong 1990. Ibig sabihin ay almost 24 years na po ang sasakyan na yan. Sa kulay ng Nissan Leck na yan ay mukha itong ginamit bilang ex-taxi noong araw. At dahil ex-taxi yan ay may hina na ang 240,000 to 250,000 kilometer na naitakbo ng kotse na yan. Alam niyo naman na kapag ex-taxi ang kotse ay talagang laspag na laspag yan ng mga driver para lang makaboundary. Tapos lahat ng pyesa, kung kayang gawan ng paraan ng mekaniko ng taxi company, ay gagawan at gagawan lang ng paraan. Kung hindi pa yan nagkaroon ng overhaul, ay may malaking depekto yan sa makina tulad ng overheat at blow-by. At sa sobrang tagal ng tumatakbo ng kotse na yan bilang ex-taxi ay pudpud na ang mga piston lining niyan sa sobrang tagal na umaandar. Kung tutusin ay yung 39,000 pesos na binibenta ni Boy AC Garage ay sobrang mahal pa noon. Binibenta ng ibang mga second hand seller ang mga ganyan sasakyan ng 20,000 to 25,000 pesos. Pero itong si Boy AC Garage ay doble ang benta. Kawawa naman na makakabili ng sasakyan na yan. Kahit sabihin mong ipaayos mo pang makina niyan, ay sa sobrang tanda na ng mga pyesa ng kotse na yan, ay panigurado na may wear and tear na ang mga transmission at iba pang mechanical parts ng kotse na yan ni Boy AC Garage. At yung mga plastic at wiring ng kotse na yan ay malulutong na at wala na sa tamang kondisyon na kalaunan ay masisira na rin. Kaya kung ganyang klase ng kotse ang bibilin nyo, bukod sa overpriced na, ay sobrang sakit pa sa ulo. Halimbawa ay mapagawa mo na ang makina, susunod naman diyang masisira yung ibang parte tulad ng transmission, radiator, at pati yung mga pangilalim niya tulad ng shock ay paniguradong bibigay na rin. Ilang araw at linggo lang tatagal ang pyesa ng kotse na yan at panigurado masisira na rin yan. Ang masama pa dyan sa Nissan Leck na yan ay wala kang nakitang pinagmalaki ni Boy AC Garage na inayos niya sa makina. Puro sa panlabas lang tulad ng body, pintura, gulong at loob na palaging sinasabi ni Boy AC Garage na sariwa. Ibig sabihin lang nun ay walang check-up or maintenance na ginawa man lang itong si Boy AC Garage. Kumbaga ay bahala na yung nakabili kung may sira yan, basta i-dispatcha yan ni Boy AC Garage. Kaya sa tingin ko yung mga ganyang binibenta ni Boy AC Garage, kung tutusin ay parang pang junk shop na yan. At sana naman Boy AC Garage ay pagpahingahin mo na yung ganyang klase ng kotse. Sobra-sobra na yung serbisyo niya na tipong naghihingalo na at gusto na bumigay, pero itong si Boy AC Garage ay pinipilit pa rin buhayin para magkatasan hanggang sa huling takbo ng kotse ng Nissan Leck na yan. Yung kasing ganyang kotse ay kinakahoy na, original junk shop. Ang ginagawa kasi ng junk shop ay kinukuha nila yung pyesa na pwedeng ibenta nila sa mga manufacturer. Tulad ng makina, transmission at iba pang pyesa na pwedeng mai-recycle ng mga car manufacturer. Ang gagawin ng mga manufacturer dyan, katulad ng makina, ay tutunawin ulit nila. Tapos gagawa sila ng panibagong block ng makina galing dun sa natunaw nilang dating makina ng kotse. Kaya ang may papayo ko dito kay Boy AC Garage ay mas maganda na junk shop na lang yung itayo niya. Tapos yung mga sasakyan na luma ay kahuyin na lang niya at ibenta yung mga pyesa sa car manufacturer. Sa ganung paraan ay malinis na ang konsensya niya at wala pang taong magagalit sa kanya.
Hindi yung lolo na yung kotse ay pilit mo pang pinagtatrabaho, Boy AC Garage, at bahala na yung makakabili sa sakit ng ulo na dulot ng binenta mong kotse, Boy AC Garage. Kawawa naman kasi yung makakabili ng sasakyan mo, Boy AC Garage, dahil akala nila maayos pa yung kotse dahil isa kang sikat na vlogger. Doon ka nakakapanlamang dahil yung mga video mo ay talagang nakakapanghikayat ng ibang bibili dahil ang amo ng boses mo, Boy AC Garage. Tapos yung salita mo ng bossing, ang dating doon ay para kang isang alipin at yung buyer ang iyong hari na handa kang maglingkod sa iyong buyer para lang maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Yun naman pala ay huwad ang iyong pinapakita sa iyong video. Isa lang palang paraan iyon para malindang mo ang iyong mga buyer mo, Boy AC Garage, sa mga junk shop mong sasakyan. Ang huling sasabihin ko ay tingnan nyo naman yung huling kotse na dark green na binibenta ni Boy AC Garage. Yung kotse na yon ay mag-iisang taon na at ilang buwan lang nakatambak kay Boy AC Garage. Hindi mabenta-benta dahil may malalang sira at hindi mapatino ng mga siraniko ni Boy AC Garage. Ayon dun sa anak na may-ari ng Nissan Series 3 na dark green kasunod nung kotseng puti, ay ilang buwan na daw nakatambak sa garahe ng tatay niya ang Nissan Sentra 3 na iyon. Hindi na daw maayos ng tatay niya dahil sa malaking pera ang kailangan, kaya nakatambak na lang daw iyon sa garahe. Ibinenta na lang daw yung Nissan Sentra na iyon ng tatay niya sa halagang 22,000 pesos. Ibinibenta naman ni Boy AC Garage ang sasakyan na iyon ng 60 to 65,000 pesos. Ngayon, pag yun ang nabili nyo ay para kayong bumili ng basura at pilit yung pinapagana. Bukod sa tinubuan na ng halaman ang gilid ng kotse na iyon, ay mukhang nabaha pa dahil may lupa ang loob ng Nissan Sentra na binibenta ni Boy AC Garage. Ngayon ay nasa sa inyo naman kung bibili nyo. Pero binibigyan ko lang kayo ng babala dahil baka kayo ang swerteng makakakuha noon ay mas magandang pakapitan nyo na lang ng talaba kaysa araw-araw kayong mamroblema at sisihin nyo ang sarili nyo kung bakit nabili nyo pa ang kotse na yun. Mag-iingat po ang lahat ng Pilipino dahil kalamak na yata ang lokohan dito sa Pilipinas ngayon. Mapakotse, cellphone, damit at iba pa ay halos karamihan ay puro scam na lamang ang ginagawa. Simula nung matapos ang pandemic ay sa pakiramdam ko ay ang lahat ng Pilipino ay naging survivor. Lahat gagawin mabuhay lang. Kahit katumbas pa noon ay kumapit ka sa patalim ng panluloko para lang mabuhay kahit papano. Pero paano ka nga ba naman lalaban ng patas sa Pilipinas kung ang sahod ay nasa 16,000 pesos lang kada buwan? Isama mo pa yung mga gastos na pagkain at bayarin. Sino nga ba naman ang makakaisip na lumaban ng patas kung naghihintay naman sa ating hapagkainan ay malamig na totong at tuyo pa kahapon? Ito ang dahilan kaya nalugmok ang ilang nating mga kababayan sa panluloko at hindi pagsasabi ng totoo. Dahil sa hirap nga naman ng buhay, hindi ko masisi ang ilan nating mga Pilipino na mas pinipili pa ang panluloko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Joe.